Friends of the Divine Mercy Missionaries presents Rays of Mercy Healing Online. Friends, let's welcome, with all the love and mercy of the Lord, Kuya Rene. Friends, once again, welcome sa ating Rays of Mercy Healing Online. Ang biyaya sa buong mundo ay siyang umaapaw sa ating programa. Dahil kahit saan ka man naroroon, mga kapatid, aabutin ka ng biyaya ng ating Panginoon. At yan ay napatunayan na natin sa panahon ng pandemic, tayo ay talagang pinuspos ng Espiritu ng Diyos pagkadami-daming pinagaling ng ating Panginoon. Dahil talagang ito ang kanyang programa. Sa Diyos itong programa na to. Kaya mga kapatid, lagi po tayong tumutok sa ating programang Rays of Mercy Healing Online. Ang programang puno ng biyaya, himala at pagpapala kung saan tumutugon ang Panginoon sa ating mga dasal, karaingan at kahilingan. Lagi nating tandaan, walang imposible sa Diyos. Friends, Luzon, Visayas, Mindanao, and friends all over the world, sama-sama na lang po tayo sa isang matagumpay, mapagpala, puno ng himala na araw na to. Kahit bukas, kahit susunod na linggo, hanggat mapapanood nyo to, ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos ay laging sa atin. Noong October 31, nag-celebrate kami ng 79th birthday ng papa ko. Pagkagabihan, nagtaka ako kung bakit nakasiksik yung anak ko. Hinipo ko po siya. Doon ko nalaman na nilalagnat po siya. Agaran ko naman po siyang pinainom ng gamot. Pagka umaga, ito namang pangalawa ko, naging matamlay. Maya-maya, nilagnat na po siya. Umabot na po ng 38.9 yung lagnat niya. Pagkagabihan naman po, sumunod na itong panganay ko. Nilagnat ko siya, umabot na po ng 40. Pero, nagpasalamat ako kasi nung November 2, gumaling yung bunso ko. Pero yung pangalawa at yung itong panganay kong anak, nilalagnat pa rin. Sabi ko sa asawa ko, kung hindi sila galing sa hilot, ipapacheck up ko na sila. Sa awa naman dun Diyos, yung pangalawa ko, gumaling. Dito na ako nabahala sa panganay ko. Kasi mataas pa rin yung lagnat niya. Tapos hinang-hinanan siya, hindi kumakain. Tapos nagrereklamo na rin po siya sa paghinga niya. Sabi niya sa akin, hindi na siya maayos huminga. Pagka kinabukasan po, dinala ko po siya sa doktor. Pinasibisi ko siya na 105 po yung platelet niya. Hanggang bumaba po ito. Umabot po ng 16. Agaran po namin sinugod po sa hospital para ma-confine. Takot na takot po talaga ako noon kasi hindi ko po alam din yung gagawin ko dahil sa lagi na po siya nagrereklamo, gusto niyang matulog. Tapos yung paa niya nangingitim na rin. Nasa emergency po kami, hindi po kami nakalabas hanggang monitor po lagi siya sa doktor at saka mga nurse doon. Hanggang kinabukasan sinibisi uli po siya, umabot na po ng 19 yung yung platelet niya. Nabahala pa rin po ako kasi pakunti-kunti po yung akyat ng platelet niya. Pagka kinabukasan naging 20. Pero sa awa naman ng Diyos, tulong sa pagdasal ko, pagdasal din ninyo, umabot na ng 89,000 yung platelet ng anak ko. Pero nabahala rin ako sa bayarin sa hospital. Pero sa tulong ng may kapal, may nagbigay sa amin ng pambayad sa hospital. Imbis na i-ward sana yung anak ko, tinuloy na lang namin sa private para ma-safe din siya sa COVID. Sa 4 days na pag-stay namin doon, gumaling po yung anak ko. Sa tulong din po ng pagdasal niyo sa amin, sa paggaling niya. Ito po, nakalabas na po kami, naging masigla na po siya.
Thank you, Lord. Thank you, Kuya Rene. Thank you, Rays of Healing Online. God bless you po. Salamat po sa inyo sa pagdasal niyo po sa anak ko. Good evening po, brothers and sisters. Ako po si Martina Peña Redonda, Cluster Head sa Pasig. Narito po ako sa inyong harapan para ibahagi ang kabutihan ng Diyos. Sadyang napakabuti po ng Diyos sa akin. Ang ibabahagi ko po ay yung nangyari nitong April 29, 2021. Nang lagas po ang aking buhok at nangati ang anit. Nagpa-check up po ako online consultation at niresetahan po niya ako ng gamot. At ininom ko po lahat at may pinahid pa pong gamot. Kasabay po noon, araw-araw yung healing mass online at saka nagjo-join din po ako sa Race on Healing ni Brother Rene tuwing araw ng linggo. Kaya patuloy po yung aking pagro-rosary, pagcha-chaplet at 3 o'clock. Gumaling po July. Pagkalipas po noon ng isang linggo, may tumubo po uling namaga ang aking mukha, yung kanang mukha. Nagpa-check up po muli at yun daw po ay herpes zoster. Doon na po napasama ang aking pangalan sa prayer request sa Race of Mercy Healing. Kaya, meron din pong ininom akong gamot, may pinahid at saka tuloy-tuloy po rin yung mga ginagawa ko, pananalangin. At sa kabutihan nga po, at sa tulong ng Divine Mercy Prayer Warriors, at sa tulong din ni Brother Rene, ay patuloy akong gumaling. Maraming salamat po sa mga taong naging instrumento sa aking paggaling at saka kay Divine Mercy. Jesus, I trust in you. God bless us all po. Maraming salamat. Good evening po, brothers and sisters. I-share ko lang po yung nangyari sa mga magulang ko 2 months ago po. Una pong nagkasakit ng pneumonia yung papa ko. Habang siya po ay ginagamot, nahawa po yung mama ko. At yung kay mama is mas matindi dahil naging pulmonya po yung sakit niya. Pero sa awa po ng Diyos, naka-recover po sila. Iniisip po naming magkakapatid, baka ito na yung panahon. Lalong-lalo na nagsabay po silang dalawa para kaming nawawalan na rin ng pag-asa, pero ang sabi ko nga, ano yung silbi ko bilang servant ni Lord kung matatakot po ako. Kaya sabi ko sa mga kapatid ko, pagdasal natin kasi walang imposible sa Kanya. Huwag tayong matakot. Pero yun nga, sa awa po ni Lord, talagang naka-recover po yung 2 magulang ko. Kapatid ko na nahawa ay tuloy din po, gumaling din po sila. Kahit na ako, nandun na rin yung takot ko kasi ako yung nandun sa kanya eh. Katabi ko pa rin silang matulog kasi hindi pwedeng humiwalay ako sa kanila dahil syempre, sabi ko baka mamaya pagising ko, tahimik na. Kaya sabi ko, Lord, protectionan niyo po ako. Naniniwala po ako na babalutin mo ako ng inyong banal na dugo at tubig. Dahil hindi mo kami pababayaan lahat. Kaya yun, kahit na magkatabi kami, tumatabi ako sa kanila, hindi po ako nahawa. Malakas po ang paniniwala mong hindi ka pababayaan ni Divine Mercy. Tsaka yung last po yung na ikukwento ko din is yung after po na gumaling po yung mama at papa ko nung pauwi na dapat ako, inatake po siya. Hindi ko alam na atake na pala yon. Ang sabi ko lang, baka stiff neck lang yan pa kasi ang dami mo kasing unan. Yun pala, sabi ng mga kapatid kong lalaki, stroke na pala yon. Wala po akong ginawa kundi, sabi ko, Lord, ano bang nangyari? Hindi ko alam eh. Ikaw lang nakakaalam ng sakit ng papa ko. Kaya ginawa ko po, yung chaplet lang, kinuha ko po yung chaplet, tapos pinahawa ko sa kanya, sabi ko, ba, magdasal ka.
Kausapin mo si Divine Mercy. Kasi hindi kanya pababayaan. Ayun, hindi nga po siya pinabayaan. Gumaling din po siya. Back to normal na po sila ngayon. Tsaka sobrang nagpasalamat po ako sa healing po ni Brother Rene. Kasi bago po ako pumunta doon, pinahealing ko, nakiusap ako kay Brother Rene. Nakita po niya na ang mama at papa ko hindi na makabangon. Yung papa ko nakaupo, pero inaalalayan siya para makaupo. Ang mama ko talagang hindi na kayang bumangon. Hinihingal siya. Kaya, nakita po niya yon nung hiniling po niya, sabi ko nga, Lord, bahala ka na, basta ako, nandito pa rin ako para sa'yo. At para sa mga kapatid ko na nagkaroon ng takot, ipinaramdam ko sa kanila na wala tayong dapat ikatakot kasi nandyan si Divine Mercy na bumabalot ng kanyang dugo at tubig sa aming lahat. At yun, sa awa ng Diyos po, back to normal na po ang mama at papa ko. Kaya maraming salamat po kay Divine Mercy na hindi niya kami pinabayaan lahat-lahat. Maraming salamat po. Merciful evening! Ako po si Sister Chara Ramos from Pasig Chapter. Nais ko po magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon sa kagalingan at answered prayer na pinagkaloob niya po sa akin. Ako po ay nag-positive sa COVID dito lamang po October matapos na ma-expose sa isang kasamahan sa trabaho. Ang aking pong sintoma sa mga oras na yon ay parang uubuhin po pero walang ubo, masakit ang ilong ngunit walang sipon at parang hinihingal po. That time, mas inalala ko po talaga yung aking mga kasama dito sa bahay dahil po ang aking mama po ay 66 na at ang aking mga pamangkin ay 15 at 2-year-old. Ang aking pong prayer request that time, bukod po sa aking kagalingan, ay ang kanilang proteksyon at ang negative swab results nila. At napakabuti ng ating Panginoon. Ilang araw na ako sa facility, lumabas po ang kanilang result at ito po ay negative. Napaka-powerful po talaga ng mga panalangin. Ang aking po pag-stay sa facility ay naging maayos naman po. Ngunit dahil kinailangan ko pong lumipat ng building, nilipat po kami sa gymnasium ng Rizal High School kung saan centralized ang air condition. So mahina po ako sa lamig. Kaya po mga ilang araw lamang po ng pag-stay ko doon, ako po ay inubo. October 15 po, Friday, dapat po ay uwi na po ako. Ngunit Thursday po, ako po ay inubo. Kaya po kinailangan ko po na magstay pa sa facility. At in-schedule po ulit ako na uuwi po ako ng Monday. Sa darating na Monday na yon, October 18. At ako po ay pinaggamot na po ng mga oras na yon. Humingi po muli ako ng panalangin sa ating mga kapatid, sa prayer warriors, sa aking mga kapatid sa ministry, higit lalo, para sa aking kagalingan. Ngunit, Sunday pa lamang po, sinabi na po na maaaring hindi ako makauwi dahil inubo pa po ako. Doble po ang panalangin, humingi po ulit ako ng panalangin sa ating mga kapatid. And napakabuti ng ating Panginoon, after surrendering to Him, my fears, trusting in His promises, trusting in His timing, trusting in Him alone, ako po ay nakalabas ng quarantine facility na October 21 after almost 14 days po. That's the 14th day po ng pag-stay ko po sa quarantine facility. Napakabuti po ng ating Panginoon at dito po makikita kung gaano po ka-powerful ang panalangin po ng ating mga kapatid na I praise and thank God for the gift of community life, for the gift of prayers from my family, relatives, and most especially from our ministry, our prayer warriors. Praise the Lord. Thank you, Lord God, sa kagalingan, hindi lamang po sa akin, at protection po sa aking pong pamilya. Thank you, Brother Rene. Thank you, prayer warriors. God bless us all. Tunay nga na tuwing tayo ay nagpupuri, talagang ang Diyos ay talagang binababa niya ang kanyang pag-ibig, ang kanyang biyaya, ang kanyang mga kasagutan sa ating mga pangangailangan. Dahil sagot ng Diyos yan. Yan ang gusto niya na siya ay maglingkod sa atin. Totoo yan, narinig mo kapatid. Ang Diyos ang unang naglilingkod sa atin noong pa man. At hanggang ngayon, hanggang sa buhay na walang hanggan, maglilingkod ang Diyos sa ating lahat. Bakit? Dahil siya ang may likha. Siya ang ating author of life. Ginusto niyang mabuhay tayo, nakapiling niya. So brothers and sisters in Christ,
Muli, tayo laging magpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Meron tayong magandang topic ngayon. At ito naman ay ang ating pag-uusapan naman yung iba naman baka sabihin grabe naman to, itong titulo natin, The Lost, The Last, and The Least. No? Parang pag sinumatotal mo yan, parang wala nang pag-asa. Sa tao, parang wala nang pupuntahan. Pero, please take note, may Diyos na pumunta dito sa lupa para sunduin, para bigyan ng pag-asa ang sinasabing walang pag-asa. Kaya nga, sabi ko nga, if you feel lost in life, what are you going to do? Better find yourself. Hanapin ang sarili. Paano mangyayari yon? Sabi ko nga, if you feel lost because of your sin naman, find the one who can forgive your sin. At sino yan? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya ang lagi nating pupuntahan sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng pangangailangan, sa lahat ng araw, mga kapatid, at sa lahat ng pasasalamat, sa lahat ng biyayang ipinagkakalob ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay dapat lagi nating kasama sa araw-araw sa ating buhay. Merong isang istorya na alam kong alam nyo to, lagi nating nadidinig sa ating mga hobili, mga kaparian, yung tungkol sa prodigal son. Luke 15:17-24. Sinasabi rito sabi, when he came to his senses, ito yung anak ng Panginoon, ng kanyang ama, na hiningi na niya yung kanyang mana. At yung mana na yun ay nilustay. No, nilustay niya. Talaga namang talagang nagpakasasasa sa kanyang buhay. At nung siya ay naubusan na, ito nga sabi niya, when he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare? And here I am starving to death. I will set out and go back to my father. At ito yung kanyang plano. Dito niya naunawaan na doon sa kanyang pinanggalingan na kasamang ama, meron silang mga hired servants at ang mga pagkain mas masarap sa kinakain niya. At siya naman, he is starving to death. So sabi niya, nag-practice pa siya, ito kung kanya sasabihin, Father, I have sinned against heaven and against you. Mga kapatid, tingnan natin to, no? I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Naku, napakababa, no? Talagang sa laki ng kanyang pagkakamali, pagkukulang, ng kanyang kasalanan, talagang hindi na niya inspire na siya'y tawagin pang anak. Kahit ituring na lang siya, isa sa kanyang mga servants. So he got up and went to his father. The son said to him, nung sila'y makita, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. What a blessed, beautiful story. Dito natin makikita na ang Diyos ay hindi na niya pinakinggan yung paghingi ng tawad ng kanyang anak. Pero niyakap pa to at talagang ibinalik yung para sa kanyang anak. At talagang ito ay isang napakagandang pagkakataon sa atin. Siguro, kung sa atin mangyayari yan, naku, sigurado, baka sasabihin ni tatay, bumalik ka pa. O yan, napala mo. Yan na nangyayari sa inyo kapag ganito. Maraming sumbat. But look at this story. Just like our Father, Jesus, ang ating Panginoon, pag tayo'y bumalik sa Kanya,
Huwag ka nang mag-antay pa na ikaw ay susumbatan. Ibabalik niyang para sa'yo. Dahil para sa'yo talaga yan. Ang biyaya ng kalangitan. At lagi niyang sasabihin, let's celebrate my son. Ay, yun maganda. He was lost. His son was dead and is alive again. He was lost and is found. Kaya pagka tayo ay nawala sa piling ng Panginoon sa mata ng Diyos, we are dead. Kumikilos lang sa mundo, pero hindi buhay. Ang maganda, pag tayo bumalik, when we are lost, then the Lord will always be with us. If you believe that there is God, kapatid, tayong lahat, kung naniniwala ka, at alam ko namang tayong halos lahat naniniwala naman, no? You should know more and more and more about God until we will be able to be with Him and live with Him. Mamuhay tayong kasamang Panginoon. Don't worry about kung anong mga pangyayari. Huwag na natin balik-balikan pa ang maraming drama sa buhay. Hindi yan mahalaga na sa Diyos. Ang mahalaga, tayo'y bumalik sa ating Ama upang tayong muli ay magkaroon ng kaliwanagan. Ang ating isip, ang ating puso, at ang lahat ng ating dadaanan ay laging magliliwanag sa ating lahat. Mga kapatid, ang mundo na to ay biyaya ng Panginoon sa ating lahat. Makikita natin dito, matatagpuan natin ang ating lahat ng pangangailangan. Pero nararapat lang na dapat nasa Panginoon tayo. Sinasabi sa 1 John 5:12, whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Napakaliwanag mga kapatid. Kapag ka nandyan ang Panginoon, ay talaga namang may buhay, may pag-asa, may magandang hinaharap. Lahat tayo mga kapatid, walang iba. Dahil ang Panginoon ang kailangan nating lahat. In 1 Corinthians 6:17, but he who is joined to the Lord becomes one spirit with Him. Kasama ang Diyos. Yan ang kailangan natin. Tayo ng mga naglilingkod, nakakakilala sa Diyos. Magpatuloy tayong pag-aralan ng lahat ng mga katuroan ng Panginoon. Yung kanyang mga promises na ito'y makabubuti sa ating lahat. Again, mag-umpisa ka na. No, wag na tayong kung lahat ng ating mga failures, ayan na natin 'yan, no? Tumungo na tayo sa isang bagong buhay. Ilagay na natin ang ating sarili sa gawain, sa paglilingkod sa ating kapwa. Baka sabihin mo, I'm lost, I'm the last, I'm the least. How can I help? Kapatid, pag bumalik ka, malaki ang ating may ko-contribute sa ating pagbabago, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapatid. Nakita natin, libo-libo ang ating mga members na ngayon lahat katulad natin, ako. I'm lost. I'm the least and the last during the time na ako'y tinawag. Although, sabi ko nga, meron akong pera, meron akong yaman, meron akong career na talagang nagbibigay sa akin ng maraming pera, but I'm lost. I'm the last siguro dahil nung makita ko, isa-isa nang sumama yung aking mga kainuman, kaibigan, kasama sa lahat ng mga bisyo, naging last ako, naging least. Pero ano nangyari? Kahit ako last sa magkakabarkada, nung ako'y tawagin mula noon, now 32 years, nandito pa rin ako. Hindi na ako pinabayaan ng ating Panginoon. Sama ka lagi sa Diyos kung gusto mo mapuspos ng kanyang biyaya. Sabi ko nga, gawin natin literal. If you want to be a millionaire, spend time with the millionaire. Observe their lifestyle. Be addictive in following them. Kung gusto mo maging negosyante, be with them. Spend time with these people. Marami kang matututunan. If you want to be a preacher, be with the preacher. Nangyari sa akin yan, pero that time, nung araw nung ako'y nag-uumpisa, kaya ko sila nakasama dahil hindi ko talagang
Sobrang blessing. Umaapaw ang aking naririnig sa kanila. Wala naman akong plano to be a preacher at hindi ko pinangarap. Kaya lang sabi ko, bakit saan nila kinukuha ang karunungan na yun? Hindi ko inaakala na ngayon ay isa ako sa kanila. If you want to live a blessed life, follow Christ. Samahan natin siya. Walang mawawala sa'yo. And we have everything to gain kapag kakasama natin si Jesus. Pagagalingin tayo, palalayain tayo, bibigyan tayo ng isang masaganang buhay ayon sa kanyang banal na plano. Ito'y nangyayari sa lahat ng ating mga members. Now, ang ating ministry is growing in number. Napakalago na ng ating ministry. Sa panahon ng COVID, umapaw ang biyaya. Mga kapatid, ito'y napakalaking blessings para sa atin. Itong ministry na to hindi amin. Dapat maging atin, kasama ka. Sumama ka na sa ating pagiging isang mabuting Kristiyano. Kaya siguro paalala lang para sa nakararami, para sa lahat. Sometimes the trouble with us or the problem with us is we know so many stories of other people, especially the known personalities, yung ating mga idols. Kilala natin, alam natin yung kanilang mga mangyayari sa kanilang buhay, mga projects, mga nabiling mga bahay, yung mga ari-arian, yung kanilang naging boyfriend, yung kanilang boyfriend ngayon, yung kanilang asawa ngayon, yung asawa nila nung araw. Lahat, the good and the bad. Lahat, hindi lang iisa. Halos alam natin lahat ng mga istorya. Friends, ito ba yung makapagbibigay sa atin ng paglago, growth? Siguro, okay lang na marinig, okay lang. Pero pag alam natin na hindi na maayos, let's pray for them. Let's pray for this world. Hindi lang para sa ating lahat. Dahil yan ang ating gawain. Pero, sana, gugulin mong yung mga oras sa pag-aaral. Gugulin mong yung oras sa pagmamahal, to share our life to other people. Wag na yung pati mga hiwalayan, alam mo na. Ano nangyari sa hiwalayan? May third party, may fourth, may fifth. Ang dami nating alam sa mundong ito. Mga kapatid, dapat ilagay natin ang ating oras at pananampalataya sa piling ng ating Panginoon. Wag sayangin ang mga oras sa mga walang kapararakang mga bagay. Di ka dyan na-asenso. Di ka yan yayaman. Di ka dyan lalago. At marahil, hindi ka rin bubuti. Dahil ang kabutihan ay nasa Panginoon lagi. Friends, kailangan nating mabuhay ng may hininga mula sa Diyos. Hindi tayo lalago kung hindi tayo magtatanim. By the way, meron akong papakita sa inyo, no? Friends, masasabi ko, meron kasi akong nakitang seed. Seed ito ng isang talong, no? Ito, no? Nabili ko ito nung mga nakaraan, ano? Alam niyo to, itong mga seed na to ay parang walang silbi as of now. Walang silbi, dead. No? Walang buhay. Wala kang pakikinabangan dito. Walang kabuhay-buhay. Maybe siya yung lost, the last, and the least. Kung wala si Jesus, walang buhay. Pero alam nyo, pag itinanim mo to, katulad nung ginawa ko to, nagtanim ako dito ng mga talong dito sa ating lugar, na maliit lang. Naku, talagang daming nakinabang. Ang daming, lagi kami nag-uulam nito. Nakikinabang ang bawat isa. Ganon din sa buhay natin, mga kapatid. No? Maaaring sasabihin ng maraming tao, especially yung mga nakakilala sa atin, naku, alam niyo yung mga nakakilala sa atin, sila yung unang-unang hindi basta-basta maniniwala. Sila yung pipigil ng yung paglago. Sila yung talagang wala kang maririnig mabuti. Gusto mo makarinig ng maraming mabuti kapag kapatay ka na. Or gusto mo makarinig ng maraming kabutihan kapag ikaw ay nasa ministry. Dahil dito,
lagi tayo nagkakatipon sa mga gawa ng Diyos na mga kabutihan sa ating lahat. So, mga kapatid, tayo po ay patuloy na mag-aral, patuloy na magdasal hanggang sa tayo'y lumago. Dahil natagpuan na tayo ni Jesus. Pag nakakarinig ka ng salita, yan ay mga himala, makapangyarihang mga salita. Kaya nga maraming gumagaling dahil naniniwala na sila'y gagaling. Yun ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya tayo naririto nagkakatipon dahil nagpapasalamat ang marami. Kaya tayo naririto sa Race of Mercy dahil meron tayong pinagdadasal at napakaraming answered prayer. Luke 15:10, anong sabi riyan? I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents. Wow! Friends, kita natin, no? There is joy, no? Before the angels of God. Kahit isang makasalanan who repents, ay talagang nagbubunyi ang buong kalangitan. Ganyan kahalaga sa Diyos ang isang anak niyang nagbabalik loob. God graciously seeks and saved the lost, the last, and the least. Friends, in Isaiah 40:31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. Laging may pag-asa sa ating Panginoon. At ibabalik ang kalakasan more than dun sa lakas na meron tayo dati. Pagkakaluban tayo ng isang magandang buhay, isang masaganang buhay, puno ng saya, dahil nakikita natin ang galaw ng Panginoon sa ating buhay araw-araw. Kaya nga walang patid ang pasasalamat. It is because we know lahat ng nangyayari sa buhay natin ay gawa ng Diyos dahil siya ang talagang may akda, may-ari ng ating buhay. Mga anak tayo ng mga special dahil gusto niya tayo'y magmana ng kanyang kaharian. Hindi lang dito sa mundo na to, sa isang temporary world. So friends, mga kapatid, ayusin natin ang ating pamumuhay, ang ating pananampalataya. Check natin ang ating mga dapat nang alisin sa ating pang-araw-araw na gawain na hindi na makakatulong sa ating paglago. At maniwala ka kapatid, darating ang hiwaga, ang kapangyarihan, biyaya, mga miracles of mercy. Ngayon kapatid, tayo magdarasal. Darating ang kagalingan sa lahat ng naririyan, yung mga naniniwala at nananampalataya. Katulad ng araw-araw na nangyayari sa ministry ito for the past 30 years, nangyayari ang lahat ng mga himala sa mga taong talagang nagbalik loob sa Diyos. Magsama-sama tayo sa ating pagdarasal, sa mga gustong magpasalamat, sa lahat ng mga may kahilingan. Samahan niyo ako sa ating panalangin at tayo manampalataya. Trust God at siya'y laging lalapit sa bawat isa sa atin. Amang nakapangyarihan, purihin ka aming Diyos sa iyong kabanalan, sa iyong kabutihan, O Diyos. Kaming lahat ay nagkasala ng dahil sa aming mga kahinaan, ng dahil kami sa paglayo namin sa iyo, O Diyos. Kaya napakarami naming inabot ng mga bagyo sa buhay. Marami kaming mga dasal as if hindi namin alam kung talagang naririnig mo. Pero ang katotohanan alam namin, kami ay laging tinitignan mo dahil mahal mo kami. Lalo ngayon, O Diyos, kami po ay naririto na. Nawa ang iyong mapaghimalang kamay, ang iyong mapagmahal na puso ay dumaloy sa bawat isa sa amin, lalo tigit sa mga nahihirapan ngayon
sa mga walang hanap buhay. Lalo tigit, Lord, yung mga walang makain, O Diyos. Pagpalain mo ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mesa, Lord, ng kainan. Punuin mo ng pagkain. Lalo, Lord God, sa darating na Kapaskuhan at sa susunod na taon pa, kami nananampalataya. Kaming lahat ay iyong palalayain. Kami ay iyong gagantimpalaan ng himala ng buhay. Sa iyo ang lahat ng naririto sa mundong ito. At alam namin hindi mo yan ipagkakait. Lalo na, Panginoon, sa mga oras na ito, dampi mo ang iyong mga kamay sa lahat ng mga may sakit, Lord, saan man ang kanilang mga sakit. Kapatid, sa mga oras na ito, hipuin mo, hawakan mo ang iyong katawan kung saan man doon naroroon, and put a sign on the cross. And just say, Jesus, I trust in you. Purihin ka, aming Ama. Nawa ang iyong banal na tubig at dugo, your race of mercy, ang siyang magpagaling sa aming lahat. Every wound of the heart of Jesus, my blood and waterfall. It becomes the ways of mercy, the fount of your hidden grace. I want to praise you. 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 Take away the sins of my soul. Take away our burdens. Take away our fears. Take away your disease and sickness. Nothing is impossible with you. Nothing is impossible with you. I bow down before you, Lord and my God, with the fire and love. I believe of your hidden grace. Nothing is impossible with you. Take away the sins of my soul. Take away our burden. Take away our fears. Take away your disease and sickness. Nothing is impossible with you. Nothing is impossible with you. Grace of mercy, come heal your people. Grace of mercy, come heal your land. Grace of mercy, heal your people. Grace of mercy, come heal your land. Salamat, aming Panginoon, sa iyong kadakilaan. Nawa, aming Panginoon, lagi mo kaming kasihan ng iyong Espiritu. Bigyan mo kami ng karunungan tungkol sa buhay na dapat naming tahakin at lagi ka naming makasama sa aming paglalakbay. Dahil maliligaw kami, makakarating kami sa dilim pagka wala ka. Pero pag ikaw ay nariyan, laging may liwanag. At kahit na anong gawin namin, Lord,
makarating man kami sa dilim, ikaw pa rin ang aming liwanag ng aming buhay. Purihin ka, O Diyos, sa iyong kadakilaan. Maraming salamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Nawa, aming Diyos, kasihan mo ang bawat isa. Palaguin mo ang aming ministry at marami pa kaming makasama sa gawaing ito. All of this we ask through Christ our Lord. Amen. Thank you, friends. Maraming salamat sa inyong lahat, sa ating mga kapatid na OFW, Overseas Filipino Worshippers. Kayo po ay pagpalain. Kayo po nawa ay patuloy na biyayaan, yakapin at laging tulungan ng ating Panginoon. Sa inyong pag-iisa riyan, kasama mo si Lord. Huwag kang mag-alala. Ang inyong mga pamilya ay laging yayakapin ng ating Diyos na buhay. Kapatid, friends, lagi mong tandaan, walang imposible sa Diyos.